Kung manonood ka man na Baby Sara, nandito kami. Saan tayo makarating? Kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Akbar! Allahu Akbar! Hindi lang sa buong Pilipinas, kung saan man may Pilipino, ipakita natin na hindi nag-iisa ang Vice President natin. Tutulong po kami hanggang sa dulo. Kung kinakailangan, magsabi lang ng mga kapatid natin, may magtitipon, susuporta po kami. Kahit saan makakarating yung Muslim Alliance, susuporta po kami. Hindi po namin iiwan yan. Hindi po nag-iisa yung mga taong naapi, lalo na yung Vice President natin. Ang mensahe ko kay VP Sara, wag po kayo matakot. Hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang Muslim Alliance na susuporta sa iyo kahit saan tayo mapunta. Yung 32,000 votes na bumoto kay VP Sara, kailangan po tayo ni VP Sara. Sana po marinig nyo itong panawagan namin na sumuporta at sumali sa aming pagkakaisa. House of Representatives, gawin niyo na lang yung talagang totoong trabaho ninyo. Kalimutan niyo na lang yung impeachment kay Sara. Dahil wala pong hantungan yan. Dahil hindi namin papabayaan si VP Sara hanggang sa huli. Nandito pa rin kami kay VP Sara. Yung mag-ama, gusto naming suportahan yan hanggang sa dulo. 2028 election, makikita niyo po ang Muslim Alliance. Marami nang naihayag ang ating dating Pangulo ukol sa war on drugs na may kasangkot na extrajudicial killing. Ang kinakampihan ba ninyo ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga o talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ang may kinalaman sa droga? Patay nung mga drug addict at drug pusher, mga tao nila yung pinatay nila eh. Pero hindi naman lahat pinatay. 1 milyon mahigit nga ang sumuko eh. Pero meron mga namatay. Hindi natin ninenegate yung issue na may namatay. Meron talagang namatay ng mga inosente at dapat yan imbestigahan at ipakulong. Pero hindi yon ang pinapatay ng war on drugs. Ito po ay labanan ng mga kriminal. Nung dumating ang Pangulong Duterte rito, laganap ang droga sa Pilipinas dahil 6 na taon na walang laban kontra droga. Kaya lumala. Kaya pagdating ng Pangulong Duterte, yun na ang sitwasyon ng Pilipinas at ang kanyang solusyon ay war on drugs. Nung pag-upo niya, naglinis yung mga kriminal, mga pulis, narinig natin, involved sa droga. Sa wakas, narinig na natin yung matagal na nating na-miss. Yung may magtanggol sa atin laban sa droga at krimen. Ang pinagtatanggol kasi nung ibang mga senador, yung mga namatay dahil sa war on drugs. Pinagtatanggol ng Pangulong Duterte at ng war on drugs, kaya nilatag ang war on drugs, yung mga inosente na pinapatay ng mga durugista. Totoo naman may mga namatay na inosente. Pero that was because it were criminals. Fighting criminals. Yung mga pulis na pumatay ng mga drug addict at drug pusher, mga tao nila yung pinatay nila eh. Pero hindi naman lahat pinatay. 1 milyon mahigit nga ang sumuko eh. Pero meron mga namatay. Hindi natin ninenegate yung issue na may namatay. Meron talagang namatay ng mga inosente at dapat yan imbestigahan at ipakulong. Pero hindi yon ang pinapatay ng war on drugs. Ito po ay labanan ng mga kriminal. Nung dumating ang Pangulong Duterte rito, laganap ang droga sa Pilipinas.